Ngayon, mga kaibigan, maggagawa po ako ng isang box. Box ba yan? Sa loob ng box na ito, pag napatunayan po ninyo na may gumaling, miski isa lang dito ha, may nakapagpatunay na gumaling, I'll stop doing this mission. Kahit medyo matagal ko na ginagawa, sige, willing po ako humintok. Pero kailangan, may mapatunayan sa loob ng box na gumaling. Okay? Green. Asul. Unang taon yung pasyente nagpa-check up kasi may sakit siyang high blood. The ripe young age of 96, Mike set the American 1-mile record for the 95 to 99 age group. And as a lifelong canoe racer, at 99, he was the oldest person to race the Canoe National Championships. And Mike's still out there every single day just getting after it. So how does he do it? What is Mike's secret? Hi, good morning. Welcome po sa ating munting channel. Ikaw man ay Pinklawan o DDS, welcome po. Saan ka mang panig sa mundo ngayon naroroon. Ang unang topic po natin ay patungkol sa basic inventions, yung kagamit-gamit sa pang-araw-araw. Minsan po ay na-feature na po tayo sa Rated K at na-feature din tayo doon sa Channel 25 sa Pambansang Almusal. Ang pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, paano tayo maging healthy na walang gastos. At pangatong topic po natin ay patungkol sa entrepreneurship, paano tayo kumita dahil panahon po ngayon ng taghirap. At pang-apat na topic natin ay mga trending issues, kasali na rin ng mga politics dahil yan po ay mga bagay-bagay na nakakapekto sa ating buhay. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-updated kayo sa ating mga bagong upload na mga videos. Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa mga common na mga sakit ngayon ng tao. Na minsan, bata pa, malalaman mo na lang na bigla lang namatay na pala. Dahil nga sa mga sakit ngayon na nangyayari sa mga tao. Tulad ng high blood pressure at mga ibang metabolic syndrome tulad ng diabetes, mga arthritis, mga sakit sa kidney, mga liver disease, colon cancer. At itong pag-usapan natin ngayon ay maaring makakalutas halos sa lahat ng mga ito at very simple at kung gagawin natin, tiyak po na gagaling po tayo at una, in-apply ko po sa aking sarili at awa ng Diyos, umepektibo naman sa aking sarili. Pakinggan muna natin itong sinasabi ng isang doktor. Ngayon, mga kaibigan, maggagawa po ako ng isang box. Box ba yan? Sa loob ng box na ito, pag napatunayan po ninyo na may gumaling, miski isa lang dito ha, may nakapagpatunay na gumaling, I'll stop doing this mission. Kahit medyo matagal ko na ginagawa, sige, willing po ako humintok. Pero kailangan, may mapatunayan sa loob ng box na gumaling. Okay? Green. Asul. Unang taon yung pasyente nagpa-check up kasi may sakit siyang high blood. So, si doktor, bibigyan siya ng gamot para sa high blood. Tama. Maglilista ako ng mga pangalan ng gamot sa high blood, ha? Micordis, metoprolol, atenolol, propanolol, Norvas, Norplus, Ambas, Amplas, Betaloc, Calcibloc, Neobloc, Terabloc, Halobloc, Lifestar, Losartan, Kumbisar, Nipedipin, Amlodipin, Catapres, Adalat, Vasalat, Plendil. 148 brand sa Pilipinas. Banggitin ko lahat? Ay, nagagabihin tayo. Nabanggit ko ba yung ininom nyo? Okay, nabanggit. Okay. So, ito yung mga gamot para sa high blood. Ladies, meaning ko na, yung iniinom yung gamot na pampalabnaw ng dugo, 3 ang side effect. Listen to the word. Nakakasira ng kidney, nakakahina ng liver, nakakabutas ng colon. Kaya yung umiinom ng aspirin na spilit, sinisikmura. Tama? Pag sinikmura, bibili ng Kremil S. Totoo? 4 na gamot. Ladies and gentlemen, kapwa ako Pilipino, may tanong ako sa inyo personal.
4 na gamot sa isang araw, magastos. Masakit sa bulsa. Pag masakit ang bulsa, masakit ang ulo. Pag masakit ang ulo, bibiling paracetamol. 5 na gamot. No? Totoo ba nakakasira yan ng ganyan? O, i-check nyo. Paano i-check? High blood lang ang sakit mo, tama? Bakit pag nagpa-blood chem ka, chine-check ang creatinine, SGPT, SGOT, high blood lang naman, pressure lang, tama? Ba't chine-check to? Kasi yung iniinom yung gamot, ang CREA, nalalaman namin kung nagpa-function pa ang kidney. Ang SGPT, SGOT, nalalaman namin kung nagpa-function pa ang liver. Okay. True to my promise and true to my word. Pag may nakapagpatunay ho na may gumaling, hinto na ako, labas na ako. Game. May gumaling? Gumaling? Gumaling hindi? Hindi? O asa na yung purpose mo? Na kaya ka uminom ng gamot para gumaling? Tinatanong ko lang ho, asa na po yung purpose nyo kanina na sabi nyo sa akin, kaya po kayo uminom ng gamot? Gusto nyo? Gumaling. Asa na? Alam nyo kung ba't di gumaling ang Pinoy? Anong sinabi? Na kung mayroong gumaling daw sa mga sakit sa pamagitan lamang ng pag-inom ng mga drug medicine, titigil na raw siya sa kanyang misyon. Siya po ay isang doktor, memoryado. Ang mga gamot na nire-resita, 140 plus na mga drugs na usual na nire-resita ng mga mayroong high blood pressure. Pero anong sinabi niya? Sa una, high blood pressure lang. Pangalawa, mayroon ng dagdag na sakit sa puso kasi yung sa paggamot sa high blood pressure mayroon palang side effect na sakit sa puso. Ngayon, yung panggamot sa sakit sa puso, dinagdagan naman sa hanggang umabot sa 4 yung gamot. Ang unang ginamot lamang ay high blood pressure. Ganon ang nangyari. Ngayon, ang ating gagawin dito, hindi po ganon. Very natural, walang gastos kung gagawin po natin. Okay. Number 1, ang ating pong solusyon ay inom ng maraming tubig. Ganito kasi nangyari. Noong more than 1 month ago, nagulat po ako. Kasi kampante po ako na okay ang aking pong kondisyon sa katawan. At doon sa aking mga kasamahan sa trabaho, mayroon pong dala-dala ito siyang pang-reading ng BP. Ngayon, nagpa-test. Ngayon, nung ako ay sumalang, nagulat ako. Kasi ang taas na pala. Sa unang linggo, 140. Sabi ko, taas Tapos, sa susunod naman na linggo, 160. Naalarma ako. Kaya sabi ko, ito ay challenge para sa akin. Gagawin ko na yung alam kong mga estratehiya. Kaya, ito in-applyan ko. Una, inom ng maraming tubig. Kaso lang, ang aking ginamit na tubig ay yung ionized alkaline mineral water. Okay, ano po yung ibig sabihin ng ionized? Yung tubig po na dumaan sa process na kinukurinti po ang tubig upang magkakaroon ng charge. At unang-una, nagkakaroon nga ng charge yung molecule ng water. Pangalawa, nabasag po yung molecules ng water na hati-hati. Kaya mayroon pong lumabas doon o nakuha na result na hydroxide kasi ang water ay H2O. Dalawang molecule o dalawang chemical ng hydrogen, H2 at saka oxygen, H2O. Pag binasag mo yan sa pamamagitan ng process ng pag-ionize doon sa water, natanggal yung isang hydrogen. Kasi ang hydrogen, pagka natanggal yan, lilipad kagad yan sa hangin. So matitira ngayon yung hydroxide. Nakakapit po yung hydroxide, OH po ang natira. Kaya ang aking ginamit, awa ng Diyos, mayroon po tayong sariling gawa na ionized alkaline mineral water. Ngayon, siguro nakakagaling din po yung pag-inom ng maraming tubig. Ngayon sa aking ginawa ay ang pagkakataon na ito dahil mayroon po akong sariling gawang ionized alkaline mineral water. Ito po ang aking ginamit at ito po ngayon maganda po ang resulta. Within more than 1 month,
ang mula sa 160, una, sa 2 linggo, bumaba ng 130. Kasi 160 over 100 sa una. Pangalawa, bumaba ng 130 over 80. And then, isang buwan, bumaba ng 120 over 80. Okay. Ito yung sariling gawa namin na alkaline, yung ionized alkaline mineral water. So, ionized. Bakit ionized? Meaning, ang ibig sabihin ng ionized ay charged. Kaya ito ay mayroong kuryente. Ayan o, ito may power supply ito. Ayan, may power sa baba. Ayan. So, charged. Naka-kuryente ito. So, itong aming tubig, sariling gawa ay ionized. Naka-kuryente. At liban sa may kuryente, mayroon itong electrolyte. So, electrolyte mayroon itong mineral. So kaya ang gawa ko, nagbabaon ako ng sarili kong tubig sa opisina. 3 tumbler yan. Maghapon, nauubos ko yung 3 tumbler, equivalent yan sa 2 litro. Hindi ako umiinom ng tubig doon dahil ang aking tubig na ionized, yun ang aking ininom na pinaniniwalaan ko na nakakatulong din sa pagbaba ng blood pressure. So ito, sariling gawa. Kung wala kayong mabilhan, pagka gusto nyong bumili ng original, mag-search lang kayo, yung ionized mineral water, baka abutin kayo ng ilang libo, baka 100,000 ang halaga. Baka bili kayo, yung mga gawang Japan, baka 100,000 ang ionized na machine. So ito, kung gusto nyo, ionized alkaline mineral water sa sariling gawa, pwede kayong gumawa. Katulad sa amin, gumawa kami ng sarili namin. At ito ang pinaniniwalaan ko na nakakatulong din sa pagbaba ng blood pressure sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. So, 2.5 litro hanggang 3 litro sa isang araw. Masaya na ako nung umipikto yung aking ginawang estratehiya. Unang-una nga, pag-inom ng maraming tubig. Okay? So, maraming tubig. Kailangan, bakit iinom ka ng maraming tubig? In this case, ginamit ko nga yung ionized alkaline mineral water kasi unang-unang principle is paglilinis ng system. Tulad po ng ating system ng ating bahay, kung wala na pong linis-linis yung ating mga drainage, ano mangyari yan? Magka-clog po yan, mapuno po ng mga dumi at hindi na po makakadalo yung ating pong mga drainage system, mababarahan po yan. So katulad po sa ating katawan, kung hindi po tayo iinom ng maraming tubig or kung mayroon kayong makuhanan ng ionized alkaline mineral water, linis po ng system. Linis po ang ating pong bituka sa ating big intestine every day. Pag iminom tayo ng 2.5 to 3 liters na water, lilinis po yun. At dahil po mayroon po itong hydroxide na ito ay sasama sa dugo at lilinis po sa ating mga maliliit na ugat. Linis po ng system. Yan po ang number 1. Kaya yan po ang aking nangyari po. Bumaba po ang aking BP. Nagiging normal na po. Unang principle. So hindi po tayo dito nagsasalita ng prinsipyo lamang, kundi nagsasalita po tayo dahil ginawa po, nangyari po sa ating sarili. Okay, yan po. Unang-una, linis, cleaning po sa ating katawan. Okay? And then, pangalawa po na strategy upang bumaba po ang ating blood pressure ay intermittent fasting. Ang intermittent fasting po sa akin pong ginawa na strategy ay 16 hours na walang kain. Fasting po. So, 16 hours na walang kain, within 8 hours lang ang kain ko. So, hindi naman po araw-araw yan. So, minsan pasalit-salit, minsan every other day, or 2 beses isang linggo, or minsan 3 beses isang linggo. So, yan po, intermittent fasting. So, kapag ka tumigil ka muna ng pagkain ng rice o anumang pagkain natin, nakapahinga po ng dagdag ng fat doon sa ating system. Sa number 1 po, nagdagdag po ng fat ay yung ating kinakain ng rice, lalo na yung white rice, mga tinapay, at inom pa tayo ng mga soda. So, itong rice na ito, alam ba natin,
ang equivalent po noong rice na yan sa sugar, kasi pagka kumain po tayo ng rice bread ay ang isang o ang dalawang cup po na rice, ang equivalent po niyan ayon po sa pag-aaral ay 22 teaspoon na sugar pag na-convert po ito ng sugar. Okay, from rice convert sa sugar, dalawang cup equivalent to 22 teaspoon ng sugar. Kadami po niyan. And then, pag na-convert na po ng sugar, yung rice o mga simple carbohydrates po na ating pong kinakain, ma-convert naman ito ng fat kapag hindi po natin ito nasunog o hindi po natin ito na-convert into fuel, magiging fat ito at magsama-sama na po itong fat dito sa ating dugo. So, lalapot po ang ating dugo at yung mga dumi na iba, yung mga triglyceride na tinatawag, fat, triglyceride, at lalapot na po ang ating dugo niyan. Sa sobra pong kain natin ng carbohydrates, inom ng mga matatamis o mga pagkain matatamis, at mga triglyceride, mga pagkain po na mga processed food, sama-sama po, lumapot po ang ating dugo. Anong resulta? Unang-una, tumaas po ang ating BP. So yan po ang number 1. Kaya, paano matigil yan? Fasting. Una, minom tayo ng maraming tubig. Kapag nagpapasting ka, tubig lang, wala kang iinuming iba. Tubig lang. So, nalinis ang iyong system, natigil na pangsamantala within 16 hours, natigil yung pagkain po natin ng rice na dahil lang po ng pagtaas ng sugar at paglapot po ng dugo natin. Simple, hindi naman po mahirap intindihin. Mas simple lang naman po. So, tumigil muna tayo. So, upang yung sobrang mga fuel, sobrang fat na doon sa ating system, magamit muna natin, imbis mag-ipon-ipon ito at magdahilan na magiging malapot ang ating dugo, barado ang ating system, i-consume muna natin ito. Kaya pag nung tumigil tayo, pwede pong magamit muna yung ating naipon na mga fats, mga fuel po sa ating katawan. Yan po. Madali lang naman po intindihin. Hindi naman po mahirap intindihin. Basta po, gagawin po natin. Wala naman pong gastos dito, kundi gagawin lang po. Titigil ka na nga pagkain ng 16 hours, hindi nakatipid ka pa. So, wala kang gastos kasi tumigil ka lang naman ng pagkain. So, una, linis. Pangalawa, tumigil. Hindi yung puro kain. Ang sa atin kasi, nagtatakot tayo na magkasakit tayo kapag tumigil tayo pag kain muna. Hindi po tayo magkakasakit. Magiging malusog po tayo kasi dami na pong stored na fuel sa ating system. Ang dami po. So, gamitin muna natin, hindi po tayo magtatambak ng mga fuel o yung fat sa ating system. Kasi yan po ang dahilan na ma-high blood po tayo. Gamitin muna natin yung ipon po natin mga fuel sa ating katawan. Number 1 po yung fat. Makonsume po natin yan sa pamagitan po ng pagtigil muna. So, yun nga, paalaala uli, ang equivalent po sa 2 cup, 2 cup lang po na serving ng rice, equivalent to 22 teaspoon of sugar. Ang dami po. So, ngayon, kapag hindi po tayo tumigil sa pagkain ng marami, so ano mangyari po? Sabay po yan. Unang-una, tumaas po ang blood sugar po natin. At ito ay magsabay po, tumaas ang blood sugar po natin at tumaas na din po ang ating pong blood pressure. Dalawa po yan magkasabay. So, ang mangyayari po, kung hindi po tayo magpapasting o panay po tayo kain 5 beses sa isang araw, 6 na beses sa isang araw, maari po magkakaroon po tayo sa tinatawag na hyperinsulinemia. So, kasi pag kumain po tayo, antimano po, 30 minutes po mula nung kumain tayo, lalabas na po yung insulin. Kasi bakit? Nasisense po ng ating katawan na may pumasok po na carbohydrates. So, pag pumasok yung carbohydrates, magka-convert na nga ito, i-digest po ito ng katawan, mag-convert po ito ng sugar. Nung lumabas po ng sugar, ma-sense po ng ating system, so, lalabas ngayon yung insulin. Kaya pagkain po natin, labas insulin. Kain, 6 na beses, 5 beses sa isang araw, panay labas ng insulin. So, ang mangyayari, magiging hyperinsulinemia ang ating katawan. Then, yan na po, mapupunta na po ang ating katawan sa
overweight o magiging obese. Okay, kung hindi pa rin tayo tumigil, patuloy pa rin tayo ng kain, magkakasakit na po tayo ng type 2 diabetes kasi malulunod na po yung ating cells. Puno na, sige, karga ng sugar, buga ng insulin, karga ng sugar. Yun, nalulunod po ang ating cells. Hindi na po tatanggap, kaya nagiging type 2 diabetes na po, hindi na po makakatanggap po noon eh. Lunod na po eh. So, mangyari po dahil sa overuse po ang ating pancreas sa secret o kakabuga ng insulin, nasira po yung pancreas. Ayan. Pag nasira yung pancreas, ngayon, magkukulang, type 1 diabetes, magkukulang ka ngayon ng insulin. Yan din ang possibility. So, anong nangyari? Dahil sa ating takot po tayo na magpahingan kumain. Dahil sa takot tayo magpahingan kumain, kain ng kain. So, hindi po natin naunawaan na pagkapanay po tayo kain ng mga carbohydrates, lalo ng mga saturated fats, yan po ang dahilan po ng ating sakit. So, anong pangalawang solusyon natin? Intermittent fasting. O, ano ba? Magastos ba yan? Wala na. Titigil ka lang naman ng pagkain. Walang gastos dito. Inom ng maraming tubig, walang gastos. Titigil lang pagkain. Mag-intermittent fasting, wala pong gastos. Okay? Yan yung pangalawa. So, ang pangatlo po, exercise. Okay, ano pong ginawa ko sa aking exercise? Ganito po. Diyan lang po sa sala po namin, paikot-ikot po. Ito po nga aking ginagawa sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, kung wala po tayong time na kung tinatamad tayo pumunta ng umaga o alas 6 o alas 5 sa labas, malayo, pwede sa loob ng bahay kapag wala kang pasok, pwedeng gawin. Ganito pong ginagawa ko. Sapat na yung magja-jogging ka dito sa loob. Okay, dito ako sa sala namin. Nakasit yung cellphone, 15 minutes. Mix ang jumping jack at saka jogging position. So, dito, jumping jack, tapos after 1 minute, jogging. Mula dito sa sala, punta dito sa kitchen, balik, ikot. 1 minute uli, tuloy, 1 minute. Okay, pagkatapos ng 1 minute, jumping jack na naman ulit dito sa sala, jumping jack, 1 minute. Tapos pagkatapos ng 1 minute, takbo ulit, jogging, ikot dito sa kusina, balik sa sala. 15 minutes, hindi ka titigil. Tingnan natin kung hindi ka mahingal. Then pagkatapos ng 15 minutes, cool down, walking, 3 minutes. Okay, 3 minutes walking. Pagka cool down, another 30 minutes doon naman sa rope, exercise, bending, lahat na movement. Lahat na movement, tag 80 to 100 the count kada position. Then dito ako sa rooftop, stationary na exercise, 30 minutes, nakasetting sa cellphone. So ayan, ito rooftop, nakikita yung Makati, Ortigas. Tapos ayan yung poste ng ang Meralco. Yan, naka-label na dito kasi nasa rooftop ako. So stationary, alas 7, alas 8 pagka walang pasok. So stationary, magmula doon sa baba 15 minutes, tapos dito stationary na exercise 30 minutes, 80 counts to 100 counts kada posisyon. Talaga namang maganda ang exercise mo. And then nakabilad ka pa sa araw, maaraw ngayon. Nakabilad ka pa sa araw. Ayan, ang ganda ng timpo ngayon. So nakabilad ka pa sa araw kasi maganda rin ang pakinabang sa araw. Gamot din yan, libre. So yan po, simple lang po. So hindi po kailangang yun nga, kung tinatamad po tayo, pwede naman po sa loob ng bahay. Labanan lang po natin ang ating katam. So labanan po natin ang ating katam. Pag wala kang pasok, Sabado, Linggo, pwede pong gawin yan. So
Yun, 15 minutes. Walang tigil, wag kang tumigil. 15, kayang-kaya po yan. Eh, ako po, may edad na po. So, yung iba dyan na mas bata pa, 40, 50, kayang-kaya po yan. Eh, kung ako nga mas maedad pa, so, kayang-kaya ko po. So, ang aking level ng aking energy, although may edad na po ako, napapantayan ko po yung mga energy level ng mga 40s, 50s. Napapantayan ko po yan. So, awa ng Diyos, ang ating pong sinasabi dito, hindi po lamang theory, kundi sa ating ginagawa ngayon. Pakinggan pa natin itong isang tao na tumatakbo pa, na nanalo sa mga racing sa edad ng 100. Pakinggan po natin. I got first place in what they call the ripe young age of 96, Mike set the American 1 mile record for the 95 to 99 age group. And as a lifelong canoe racer, at 99, he was the oldest person to race the Canoe National Championships. And Mike's still out there every single day just getting after it. So how does he do it? What is Mike's secret? Well, Mike, it's a pleasure to meet you. It's an honor to talk to you today. It's a rare thing that anybody gets to sit down with somebody who has experienced so much life as you. And for all the records that I set in old age, no question in my mind, absolutely it is diet that has determined my existence, my continued existence, and my beautiful health. So tell me more about that. You were 70 when you were diagnosed with colon cancer, 69. Actually. So maybe explain that a little bit. Yeah, I had a polyp, Polyp, in one of my nether parts. And the doctor I went to sent me to the Cleveland Clinic for a proper diagnosis. And they put a television set connection into me, and so I could see what was going on. And they said that this tumor that they saw had metastasized, which means it had taken root in different parts of my body, the lymphatic system, and that even if they took the tumor out, they would have to go after those metastases. Mm-hmm. And at the time, I had, by that time, received a book from my son in California that I'll see probably tomorrow. Yeah. Who had sent me a book called The Cancer Prevention Diet by Michio Kushi, a Japanese chap who settled here and was in Beckett, Massachusetts with his entourage. And I called him to ask him why he sent me the book. He said, "You may need it someday." Uh-huh. So, of course, I didn't read it until I was diagnosed, at which point I devoured it. And I went cold turkey on what is now known as a vegan diet. Mm-hmm. At that time, it was a macrobiotic diet. I think it was even beginning to be accepted a little bit by people in California. Mm-hmm. Sure. So essentially, for the last 30 years, you've been eating a very strict whole food plant-based diet. 100%. 100%. No exceptions. Cold turkey. And what happened to, you get the diagnosis, from the Cleveland Clinic. Did they want to put you in chemotherapy, or did you do chemotherapy, what happened? They said, if you're not operated on, you have 3 months to live. Mm. That was the other side of the equation, I thought. So I decided, after reading the book, I decided I would try the diet. And I said, I'll check with you guys from time to time, which I didn't do because 2 weeks after going on the diet, I realized that various things were happening to me that I hadn't anticipated, such as arthritis in the back of my neck, arthritis in the shoulder, arthritis in these fingers.
had disappeared. No explanation. No problem. Furthermore, my hands and lips used to be chapped from the time I was a little kid. It disappeared. Wow. It disappeared. The only thing I might have had, which by that time I was old enough to have outgrown, was asthma, which is what kept me out of the military, which kept me out of school for a month once. And I regretted I couldn't be part of them. Anyway, that diet has so much going for it. I marvel that big business hasn't grabbed it and run with it after all these years. People used to look at me strangely when I say, no, I don't eat meat. No, I don't drink milk. No eggs, no eggs. Yeah. I knew I had to be operated for the basic tumor. I was operated by a doctor in Dayton who'd been in the Army. He'd been an Army doctor who specialized in that kind of operation. And he told Marilyn after the operation that he'd looked in 35 places for metastasis and found none. None. 35 places. So what I had done by simply changing diet was to kill the metastases that would possibly have killed me. I found out subsequently, quite a bit subsequently, as a matter of fact, a matter of months ago, that there are something like 52,000 people a year who die of colorectal cancer. 90% of them die of the metastases. 90%. Yeah, that's amazing. And it never, after you had the tumor removed, there was no, you were in remission and it never came back. Well, I feel that I can actually counsel people who have this particular disease. Yeah. Say, try this. Right. Right. And so running became a little part of my life. And then they got me in a race. And I did okay. I didn't come in last. Then said, well, are you going to try for Boston? I said, I have to run a marathon first. So I ran a marathon that didn't qualify for Boston. So I ran a few more marathons and I qualified. Then I did my first Boston. And I thought, wow, you can actually run. Yeah. So it's around 60 where you start getting competitive, though, as I understand. Is that correct? Not really. I don't think I ever became competitive, actually, until I was 88. I ran a marathon when I was 88, and I got first place in history in what they call the World Single Age Running category. I brought you some sheets of that to show you if you hadn't seen them. Yeah, so at 88, you set the single age world record for the marathon. And then at 90, you do it again, the single age world record for the marathon. And at 90, you also set the single age world record for the half marathon. And at 91, the single age world record for the half marathon. That's right. So you have 4 world records. And you have a whole slew of 5-year age group records going. Yeah. There's too many to even keep track. I didn't even realize that at the time. There's not much competition out there. There hasn't been because people don't understand the system, how your system works and contributes to being able to do these things. So talk about that. I want to hear more about how to do this thing. So maybe explain how you do it. Like how are you able to
not just run marathons and half marathons in your late 80s and over the course of your 90s, but also set world records. Like, what is the secret to longevity here? We talked about diet, but also what is your fitness routine? The longevity part of it is the interesting part, I think. And the Japanese are credited with living 6 years longer on average than Americans. That's a huge amount. Yeah. But here I'm 22 years older than the average person who dies in this country. Right. And it's been a pleasure. And it's simply because of what I eat, which is not that specifically precision designed to make me an expert. I'm not an expert on it. I know what works for me, and I've never had any question about it, but I just don't do bad things in eating. Tell me exactly what it is that you eat, like a day in the life of food for you. Like, what are your meals? Well, tomorrow or today, I had some oatmeal that had a few blueberries in the top of it, and then some sweet glop or syrup or something, a little teeny thing. And I had a cup that was about this high, filled with fruits, actually with berries, strawberries and blackberries and blueberries, and one other thing might have been a piece of mango or something. I think it was $7 at the motel, which is a very high price, of course. Welcome to Los Angeles. Wouldn't be high price if it was alcohol. Yeah. And what would a lunch and a dinner look like for you? Oh, I might have something as prosaic as half a can of black beans or kidney beans or garbanzo beans with a little bit of tamari salty sauce, just a few drops of it, and then I'll put the other half away in the icebox and eat it the next day. Right. So I try to get beans every day. And I might do some broccoli flowers, which I use a little bit of catsup with to make them taste like something. Yeah. What about the fitness routine? What is the secret to how you've been able to continue running into your 90s and now at 100? I was able to retire at the age of 88. Yeah. So low stress, free time? Stress also kills. And if you can keep your life from distress as well as stress, you're very fortunate. But diet and stress are the two things that can kill, definitely can kill. But tell me about your daily fitness routine and how you've been able to stay active and running. Like, how do you keep it up? Well, actually, I run in a place called Sharon Woods, which is a county park 5.5 miles from where I live. And it has hills. And it has gravel path and it has blacktop path all together. And one circle is 5 miles. And the same people come out there year after year, all the time. You expect to see them, you make friends of them. And I do that. My routine had been 3 times a week, Sunday, Tuesday, and Thursday. I would run 10 miles until I was 98. Yeah, wow.
I just said it was taking too long for me to run 10 miles with all the people I had grown to know over how many years was it? It was about... Ayan po. So, dalawang bagay ang kanyang ginawa. So, una, nabanggit po niya na nagkaroon siya ng cancer. So, nag-aral siya ng sarili, nag-research siya. So, hindi po, ibig sabihin, para po sa ating kalusugan, hindi lang po tayo magre-rely sa mga doktor. Siya po mismo ay nag-research. So, available naman po ang mga materials ngayon, lalo na andyan po yung internet, anything, nandyan po sa internet. Mayroon pong sa Google, pwede po tayo sa YouTube. Ang dami po mga resources. So, hindi po lang tayo magre-rely sa mga sinasabi ng mga doktor. Kasi mismo yung mga doktor, nagkakakontra-kontrahan sa mga iba-ibang pong mga prinsipyo kasi yung mga external o mga outside topic po na wala po doon sa kanilang pag-aaral tulad ng nutrition, wala na po yan doon sa mga subject ng doktor kasi ang kanilang confined po ang subject nila ay sa drugs po. Kapag sa Doctor of Medicine po, confined lang po sa medicine yung kanilang pinag-aaralan, kaya lahat na mga sakit alam po nila, yung memoryado po nila lahat kung anong drugs dyan ay applicable. Pagdating po sa mga ibang bagay sa nutrition o ano pang mga pag-aaral o ano pong makakagamot ng mga sakit sa mga natural, lalo na sa mga subject ng natural, wala po yan sa mga doktor dahil nga drugs po ang kanilang focus. Kaya yung mga doktor din, mga scientist, ang ating pong pinag-aaralan, ang ating pong pinapakinggan na ating pong nire-research ay mga scientist po. Mga microbiologist, mga nagre-research po, mismo sila nagkakandak ng kanilang mga research. Yan po ang ating pinagbabasihan. Kaya ang gagaling po nila. Kaya atin pong sinasabi dito ay galing po sa mga eksperto, mga scientist po. At in-apply po natin sa ating sarili. Ngayon, hindi ko naman po kailangang suluhin lang ito na ako lang po ang nakakaalam dahil ako po ang nag-research. Mas magaling po kung aking ibabahagi po at kung makakuha po kayo ng mga punto at maliwanagan po na ito po ay lalo na kung mga iba dyan na mayroon pong mga sakit, normally karamihan talaga ngayon ay mayroong mga mahigit pa lang 40 or between 40 to 50 nagmi-maintain na po yung iba ng mga gamot. Kaso lang anong sabi ni doktor, wala namang gumaling diyan sa pag-iinom ng drug medicine, lalo na sa mga high blood pressure, lalo sa una daw na isang sakit lang ang ginagamot, pag laona na dumami na yung sakit, dumami na din yung medicine na iniinom. Kaya po, itong ginagawa natin ay solusyon na walang gastos, solusyon na natural. Gagawin lamang po. So, exercise. So, ang exercise, kahit sa loob ng bahay, kayang-kayang gawin. At sa exercise po, nag-burn tayo ng fat. So, ginamit po natin yung excess fat sa ating katawan. Ang mga excess fat po, nandyan po na-store po yan sa liver. Number 1, sa liver. Sa pancreas, nandoon po. Sa mga muscle tissue po natin, nandoon po yung mga fats na yan. Sa bilbil, lalo na yung unang kapag ganado tayong kain ng kain, malalaman po kasi umunguna po yung ating sikmura, lalo na yung bilbil natin, lalawlaw po yan. So, ang dami pong nakastore dyan. So, kailangan exercise twice a week, okay, thrice a week kung mayroong time tayo. So, hindi po kailangan ng gastos, kailangan lang po gagawin. So, yan po. So, pag burn ng fat, kailangan po yung exercise. And then, pangalawa po, yung system natin, kapag nag-exercise po tayo, lumalakas. Lumalakas po yung system natin kapag nag-exercise tayo. So, yung immune system natin mismo, yung ating mga macrophages, yung mga panglaban po natin sa mga sakit, yung capacity po ng ating katawan na lumaban ng mga virus, lalakas po yan. Kaya, yung ating po, instead na may mga sakit-sakit tayo sa katawan, kapag nag-exercise po tayo, mismo yung ating katawan ay lalabanan yung mga virus o mga sakit o anumang mga damage po na dyan sa ating loob ng ating katawan, pagagalingin po sa pamagitan lamang po ng exercise. Walang gastos, walang side effect.
Walang side effect yung exercise. Okay? Walang gastos, walang side effects. Ang lalabanan po, ang lalaban lamang po natin yung ating pong katawan. Yan lang naman ang problema. Okay. So hindi po ang atin po dito ay hindi po tayo mahilig sa pagka nag-high blood tayo o mayroon po tayong sakit, inom kagad ng drug medicine. Hindi po yan ang ating topic dito, inom kagad. Although kapag ka talagang na biglang na high blood ka na, baka ma-collapse ka dyan at biglang ma-stroke ka, kailangan mong uminom ng ano. Pero kapag manageable pa naman, gawin po natin yung mga walang bayad, yung mga libre lang na mga pamaraan na epektibo. Libre na nga, libre na nga, okay? Epektibo pa, okay? So, anong nangyari doon sa video na yung tao na tumatakbo pa, nananalo sa mga racing 100 years ng edad. Okay, unang-una may sakit siya na cancer. At yung dahil nag-research siya, ang kanyang sakit gumaling, biglang nawala yung mga arthritis niya, mga sakit-sakit sa katawan biglang naglaho. At noong nagpa-scan siya, nagpa-examine ng kanyang katawan sa kanyang cancer, biglang nawala na lahat. 35 places hinahanap yung mga kung mayroon pa bang cancer, wala na. Sa pamagitan lamang ng pagbago ng kanyang style, ng kanyang diet, tumigil siya sa pagkain ng meat, mga red meat, at nagiging more sa gulay siya, fish, at mga beans, berries. Yan ang kanyang kinain, bigla na lang gumaling ang kanyang cancer. Napaka parang magic lang, no? Pero wala namang gastos, kundi nagbago lang naman ang lifestyle sa pagkain. Ang diet nagbago lang. Okay, so tatlo na. Inom ng maraming tubig. Kung mayroon kang sources ng ionized alkaline mineral water, kung wala naman, pwede kang gumawa. Kung kailangan sipag lang, gumawa ka ng sarili. Gayahin mo, mayroon akong video paano gumawa ng ionized alkaline mineral water. Pwede mong gayahin yun. Pangalawa, intermittent fasting, wala pa rin gastos doon, gawin lang. Ngayon, pangatlo, exercise, wala pa rin gastos, gawin lang, libre. Lulusog ka, gagaling ang mga sakit. Pang-apat na ating strategy or solution para sa mga sakit, bilad ng araw. Bilad ng araw, gagaling ka dyan, lulusog. Unang-una, alam naman po natin yan, na kapag nagbilad tayo nagpapasinag tayo sa araw, lalo na alas 7, between 7 to 9, wag lang tayo masyadong kung hindi naman natin kaya. Pero yung iba nga, nagbibilad, may nagsasanbating talaga sila. So, yun pala ang purpose. Bakit nagtataka ko, bakit ang sakit-sakit sa iniisip ko nung hindi ko pa naintindihan, bakit nagbibilad itong mga taong ito sa araw, ang tagal. So, nagbibilad sila, yung pala. So, ito palang talaga, yung bilad sa araw, lalo na yung oras na 7 to 9 sa umaga, unang-una, vitamin D3. Hindi naman po natin nakukuha ng maraming sources ng vitamin D3. Ang pinakamalaking source talaga na natural source, kasi itong vitamin D ay nakakonvert lang po sa yung ating, lalo na kung tama po ang ating kinakain. Pag nasinagam po ng rays ng araw, yung tinatawag na UVA, sa sinag ng araw, nakakonvert mismo dito sa ating balat, nagkakaroon ng nakapag-produce ng vitamin D3. Okay. Yun po. So, makakuha tayo ng vitamin D3 sa mga ibang sources na pagkain, pero kunti lang. Ang pinakamagaling na source sa vitamin D3, sinag ng araw. Ayan na naman. Libre na naman. Wala kang gastos. Gagawin lang. Kailangan lalabanan lang ang katam. Yan po, vitamin D3. Pangalawang benefit sa pagsinag ng araw, nagpo-produce ito ng melatonin. Ayan. Ngayon, alam nyo ba, i-research nyo, ano itong melatonin? Mas magaling pa, doble pang galing nitong melatonin kaysa sa glutathione. Di ba, ang mahal po, yung may mga nag-maintain dyan ng mga supplement para magpapakinis ng mukha, magpapaputi.
at naman nagpapa-revitalize din ng katawan. Pero ayon sa pag-aaral ngayon na ang melatonin ay doble pa kagaling kaysa glutathione. Okay, ayan po. So, pasinag lang ng araw, nagkakaroon ka na ng melatonin. Okay. So, yan pangalawa. Pangatlo po, nakakagaling po sa sakit ang pagpasinag ng araw ayon sa pag-aaral. Pwede nyo din i-research. Nakakagaling po ng mga sakit sa pamamagitan lamang po ng ating pagpapabilad po sa sinag ng araw ng mga ilang minuto sa umaga. O, nasaan ang gastos? Wala. Gagawin lamang po natin. Yung iba kasi, ayaw gumawa, tapos maghahanap ng magic pill. O, may sakit. O, pupunta sa doktor. Doktor, anong drugs na kailangan dito? Resita ka naman ng doktor. O, siyempre, nagtatanong ka. O, gusto mo, kaya lang yung iba, naghihintay pa na pupunta sa doktor. Kung ano mang maramdaman, doktor kaagad, anong resita, anong drugs, kasi gusto lang po ng magic pill. Wala po, hindi po epektibo. Hindi po epektibo ang magic pill or yung drug, hindi po epektibo. Ayun nga ni doktor kanina, sabi ko, titigil na raw siya kung may gumaling. Lalo na sa blood pressure, sa high blood pressure, titigil na raw siya sa kanyang mission kung may magpapatunay na may gumaling. Yan, sa high blood pressure na yan. So, epektibo, gawin lamang, sinag ng araw, libre. Panglima po na strategy ay tamang pagkain, siyempre. Tamang pagkain. So, anong sabi kanina noong matanda na umabot na ng 100? Nag-change ng kanyang pagkain. So, tamang pagkain, anong tamang pagkain? Gulay. So, napaka yaman sa vitamina yung mga gulay. Number 1, yung malunggay. Malunggay. Saluyot, alugbati, pitsay, ang gulay. Nandun, available po yan. Ngayon, kung may pira pa, prutas, pwede, mga berries, okay. Mga berries, apple, lahat ng mga, kung mayroon tayong budget. Pero, doon sa normal lamang na ating pong kinakain, iwasan po natin ng mga red meat. Pwede naman po kumain, siyempre, paminsan-minsan. Kapag na-maintain po natin ang ating pong health, kailangan po natin mayroon pong nutrients diyan na makukuha natin sa mga karning baka, karning baboy. So mayroon din makukuha diyan, pero wag lang po madalas. So kailangan madalas yung sa mga gulay, isda, doon po tayo madalas, at tiyak po na kapag yan po ang ating mga kinakain, lulusog po tayo. Ngayon sa akin, ang aking pong hindi nawawala sa akin talaga araw-araw, yung aking pong sinasabing tsokolate. Yung tini kasi na yon, 13 na ingredients po nandun kagad. Kaya po, everyday, minsan 3 beses, 2 beses normal, 2 beses ako iinom ng tea na yun. Yan yung aking pang supplement po para sa aking mga nutrients at mga vitamin. Kasi yung number 1 na ingredients doon sa tsokolate na yan ay yung kakao. Napakagaling po sa kakao, napakayaman po sa yung doon sa tsokolate na yan, nandun yung turmeric. Ang daming ingredients dyan. Kaya araw-araw, 2 beses ako sure. Minsan kapag nauhaw ako, 3 beses pa ako uminom ng tsokolate na yan, 13 in 1. So, change kayo ng pagkain. Kung more on gulay, more on isda, and then fruits. Okay. So, iwasan ang pagkain ng, bawasan na natin ang pagkain ng white rice. Kuntian natin, hindi tayo mamamatay, tayo ay lulusog. So, iwasan natin ng simple carb katulad ng white rice, bread, lalo na pag inom po natin ng soda. Okay, so yan po ang number 1 nagdudulot po sa atin ng sakit, kasi lahat po yan, ang bagsak po niyan sugar, at ang bagsak din po ay papunta din sa pagkadami ng ating fat. Okay. So, yan yung panglima. Pang-anim. Okay. Pang-anim ay siyempre po yung tulog ng sapat. Kailangan alas 10 matulog na po tayo. Dito ako hirap kasi malikot ang aking isip. Parami po akong iniisip. Minsan napagana yung aking pag-check sa online.
So napasubra at mayroon pa akong mga ibang ginagawa, sumusubra po ako sa oras, pero dapat talaga alas 10 na tulog na po tayo para sapat po hanggang pagising po natin alas 5 ay sapat po sa oras. So yan po ang ating pong strategy, ang ating pong binahagi sa inyo, at yan po ay hindi po lamang po yan na principle, kundi yan po ang ating pong ginagawa sa sarili. Kasi kaya nga po, awa ng Diyos na mimintin po natin ang ating energy level, ang ating pong blood pressure na bawi po natin mula sa 160/100 na naibalik po natin sa 120/80. At kung gawin po natin itong simple lang muna, itong basic lang po na gagawin po natin, itong 6, pag ginawa po natin ito, inom ng maraming tubig, intermittent fasting, exercise, hindi kailangang lumabas kung talagang tinatamad tayo, bilad sa araw, tamang pagkain, at tamang tulog. Kung gagawin po natin ito, hindi po tayo gagastos ng, wala naman tayong ginastos. Kasi ginawa lang naman po natin, wala po tayong ginastos, walang halaga. At maging malusog po tayo, antimano po. Pag gawin po natin ito seriously, religiously, antimano po, guaranteed. Gagaling po ang ating pong mga sakit, ang ating pong high blood pressure maging normal. Gagaling po tayo sa anumang mga sakit dyan, diabetes, yung ating mga liver problem, aayos po yan, kidney problem, aayos po. So yan po ang ating pong mabahagi sa inyo sa oras na ito. At guaranteed po, pag gagawin mo ito, magiging healthy po kayo. Okay? So ngayon po, para po makabahagi pa po ako sa inyo at masubaybayan po ang aking pong mga ibang i-upload, at mayroon pa po pong ilalabas patungkol na naman sa invention. Mayroon akong bagong ilalabas, yung pampatipid sa ating reading sa bill. At subaybayan nyo. Ngayon kung bago nung paglabas ko itong video ay napanood mo ito, sumaring wala pa yung aking video, pero kung napanood mo ang video na ito at may matagal na, maaari pong kung naging successful ako, maaring pwede mong hanapin yung video na yon, kasi maglalabas po ako noon. Okay? So para masubaybayan nyo ang ating pong mga mahahalagang bagay na aking ibabahagi sa inyo, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification bell po. Salamat po.